Magandang umaga po mga ka-friends, mga kaibigan. Kagaya po ng aking laging sinasabi, alam ko po na ang mga topic o mga paksa na may kinalaman sa mga bagay na espiritual, mga bagay na nababasa natin sa Biblia tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa mga propesiya, yung mga hula at yung mga nangyayari ngayon. Alam ko po na maraming mga tao ay hindi interesado, walang interes sa ganyang klase ng paksa o issue. Ganun pa man, patuloy akong maninindigan na sa panig ko, gagawin ko yung dapat kong gawin, yung inaakala kong tama at inaakala kong pananagutan ko sa harap ng Diyos. At talaga naman pananagutan ko, hindi lang ako. Ang totoo, lahat tayong mga nilalang ng Diyos. May pananagutan tayong gampanan. Yung ating mga tungkuling iniatang niya sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng kautusan, mga kautusan, ng mga aral. Ipinasulat niya sa mga propeta. At sa panahon ni Kristo, Yahusya, nangaral siya kasama ng mga alagad, ng mga apostol. Ngayon, ang intention ko po, kaya ako patuloy na nagsasalita ng ganito, nagpapahayag ng mga ganitong bagay, para kahit man lang isa, dalawa, tatlo, o ilan, matawagan ng pansin, bumalikwas, magising. Kasi po, talagang itong mundo, kung ayaw nyo pong maniwala o gusto nyong maniwala, talagang papunta na po ito sa kawakasan. Masakit pakinggan ito, lalong-lalo na yung mga taong ang puso at isip nila nandirito pa rin sa mundong to, hindi nila maiwanan ito. Pero yun ang pinakamalaking pagkakamaling magagawa ng tao, na yung puso ninyo, ilagak ninyo sa mga bagay na nandirito sa lupa. Dahil itong mundong ito, itong sanlibutan ng ito, darating ang panahon na wawakasan ito ng Diyos. Pero hindi pa, bago pa man yun, paparating na po tayo, papalapit na. Ang paniwala ko nga, itong taon na to, papasok na yung simula noong tinatawag na 7 years tribulation o yung 7 taon na kapighatian. At kapag pumasok na yan, ayun na, bibilang kayo ng 3 taon at kalahati doon sa kalagitnaan ng 7 taon, mararanasan po ng mga tao yung sobrang hirap na hindi pa naranasan ng kahit sino pa man nung buhat ng mundo ay maging mundo, nung buhat ng lalangin ng Diyos itong sanlibutan. Kaya yung mga tao po na mayayaman, kung nakikinig kayo, yung mga makapangyarihan, yung mga popular, yung mga sikat, mga artista, yung mga nasa kapangyarihan, nasa gobyerno, yung mga may posisyon sa gobyerno, yung mga mayayaman, mga bilyonaryo, masakit tanggapin at pakinggan. Dahil siyempre, paano yun basta tatanggapin itong sinasabi ko? Isipin nyo, darating yung panahon na mababaliwala na, mawawalang kabuluhan yung kayamanan ninyo. Yung kapangyarihan ninyo, mawawala na yan. Yung inyong kasikatan, mawawala na yan. Sa palagay ninyo, halimbawa, yung mga artistang sikat, pag nakita ninyo yan sa mga mall, sa mga daan, lalapitan nyo yan, di ba? Karamihan, magpapapicture. At nung araw kasi, autograph nung kapanahon na namin, yung mga sikat na artista, nilalapitan ng mga fans at magpapapirma ng autograph. Yung iba, nagtititili pa nga Ngayon, sa panahon natin, meron ng mga picture-picture. So ngayon, sa tingin ba ninyo kapag dumating na yung kapighatian na yun, yung 7 years tribulation, lalo na doon sa kalagitnaan, sa palagay ninyo papansinin pa yung mga artista na yan? Kung ang mga tao hirap na, darating din ang panahon na magkakagutom, wala nang makain ng tao. At yung mga hirap na nararanasan ng tao, sa palagay ninyo, makukuha pa nilang humanga sa mga artista? At yung mga nasa
sa pamahalaan, sa gobyerno. Sa tingin nyo, baka mag-resign na yan. Sa tingin ko, magre-resign po yung mga karamihan na nasa gobyerno. Kahit na humahawak sila ng mataas na kapangyarihan, baka mag-awol na lang yan. Darating po yung panahon na yon, masakit tanggapin dahil hindi nyo basta-basta mabibitiwan. Lalo na kung kayo ay makapangyarihang tao, kayo ay maraming kayamanan, marami kayong property. Pero sa ayaw at sa gusto ninyo, darating yung panahon na yon na ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit. Yung binabanggit sa Biblia na 7 bowls, yung 7 mangkok. Yun ang puot, galit ng Diyos. Ibubuhos yun. Kung kayo mapapansinin, punahin ninyo itong mga panahon natin. Lalo na kung kayo ay nabuhay nung lumipas na mga 10-20 taon ang nakakaraan, naranasan ninyo yung normal na takbo ng buhay. At nakaranas na rin kayo na lumindol, mga bagyo, may iba-ibang mga natural calamities na nangyayari noong paman. Pero ang kapansin-pansin, iba yung gravity, yung tindi. Yung tindi ng mga kalamidad ngayon. Yung dalas, katulad ng mga lindol. Nung araw, pagka lumindol, nababalita ng gusto yan dahil bihirang-bihira po lumindol. Ngayon yung lindol, nako, pangkaraniwan. Sa iba-ibang bansa, lumilindol. Halos araw-araw lumilindol. Bakit ganon? Nasa Biblia ho yan. Lilindol sa iba't ibang dako. Nagtanong yung mga alagad kasi, yung tinatawag na Olivet Discourse, yung nandun si Kristo Yahusha sa bundok ng mga olibo. Yung mga alagad ay nagsipagtanong sa kanya, humihingi ng tanda kung ano yung tanda ng kanyang pagparito. Sinabi niya, isa sa mga tanda, magkakaroon na niya ng kagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako. Ito anya ang pasimula ng kahirapan. Ayan, yung pandemya, binanggit po yan. Sa madalit sabi, kaya po ako nagpo-post ng ganitong klase ng video. Gusto ko po kayong matawagan ng pansin, lalo na yung mga mahal ko sa buhay, yung mga kamag-anak, mga kaibigan ko malalapit sa akin, at yung mga dati ko nakasama sa relihiyong dati kong kinaaniban. Sana po magising na tayo. At gusto ko pong ipaalaala sa inyo na napakalaking kasalanan po na ang puso natin, ang isip natin, ilagak natin, ituon natin sa mga bagay na panlupa. Yan po ang magiging malaking kaagaw natin at magiging malaking panganib natin para po tayo hindi maligtas. Ganon din yung mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Kita nyo sa isang talata ng Biblia, merong isang tagpo ron. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Ano ba sinabi nung mga nagsasabi kay Kristo na Panginoon, Panginoon? Ano ba yung kanilang binanggit? Sabi nila, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsipanghula sa pangalan mo? Sa pangalan mo, gumawa kami ng maraming mga kababalaghan, mga himala. Sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Isipin ninyo, ito bang mga taong ito hindi mananampalataya? Mananampalataya. Kumikilala nga eh. Ano katunayang mananampalataya? Ang tawag kay Kristo, Panginoon. Ano pa? Bukod sa tinatawag siyang Panginoon. Sabi nila, hindi ba niya kami nang hula sa pangalan mo? Sa pangalan mo gumawa kami ng maraming mga himala, kababalaghan. Sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. O hindi ba mananampalataya yan? Pero ano sabi ni Kristo? Sumagot si Kristo. Ano sabi niya? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap
ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi ni Kristo, hindi porket tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, papasok ka na sa kaharian ng langit. Kundi niya yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung ganon, meron ka palang gaganapin. May kasamang gawa. Hindi katulad na sinasabi ng ilang mga protestante, mga ibang grupo ng relihiyon. Hindi na niya kailangan ng gawa. Sapat na yung pananampalataya. Bakit si Kristo ang sabi niya? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, sentido común. May gagawin ka, may gaganapin ka, hindi po pwede yung puro boka-boka lang na Panginoon ka lang ng Panginoon. Sasabihin mo, sapat na yun. Hindi po ganon. Kailangan may gagawin ka, gagawin mo yung kalooban ng Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Di yung 10 utos. Hindi ba yung mga relihiyong iba ngayon, marami ngayon nagsasabi na wala na raw yung 10 utos? Hindi na raw umiiral? O sige. Kung hindi na umiiral at wala ng bisa yung 10 utos, ibig sabihin pwede ka nang sumamba sa larawan kasi nakalagay sa Biblia yun eh. Huwag kang sasamba sa larawan. Nakalagay din sa Biblia, huwag kang papatay. Libre ka na palang pumatay ng tao ngayon. Hindi na kasalanan sa Diyos. Siguro mananagot ka lang sa gobyerno, pero sa Diyos hindi ka na mananagot kasi wala na yung 10 utos, hindi na pala umiiral yan eh. Sa madaling sabi, pwede ka nang makiapid, mangalo niya, hindi ka na nagkakasala. Siguro sa batas, pagkakasala ka ng adultery, concubinage, sa batas mananagot ka. Pero sa harap ng Diyos, siguro hindi ka na mananagot kasi wala na pala yung batas ng Diyos o yung utos niya na pinagbabawal ang pakikiapid, pangangalo niya. Pwede ka na pala magnakaw kasi wala na yung 10 utos eh. Hindi ka na mananagot sa gobyerno pag nagnakaw ka. Hindi ka na mananagot sa harap ng Diyos pag nagnakaw ka kasi wala na nga yung utos niya na yun na 10 utos eh. Wala na yung pagbabawal tungkol sa pagnanakaw. Mananagot ka lang sa gobyerno. Ididimanda ka ng ninakawan mo, pero sa harap ng Diyos wala ka nang magiging kasalanan kasi wala na pala yung 10 utos. Tanggap po ba ninyo yung ganong klase ng pangangatwiran? Yun po ang iniiwan kong tanong sa inyo. Yung pa, iba pa. Meron pa dyan na nangangaral na tawag dito, sila lang daw yung maliligtas. Sila lang yung tanging-tanging maliligtas. At bukod doon, meron silang kinikilalang leader, mga leader, yung mga relihiyon. May mga kinikilalang leader yan eh. Na para bang ang tingin nila doon sa kanilang leader napakataas. Yung kanilang mataas na paggalang at yung pagkilala, doon nila inuukol sa kanilang religious leader. Alam niyo po, napakapanganib niyan. Hindi ninyo namamalayan yung puso ninyo, yung isip ninyo, yung puso at damdamin ninyo, nandun na yung pagsamba. Hindi nyo namamalayan na sinasamba na ninyo yung tao na yun. Yung tao na kinikilala nyo, tinataas nyo sa isang napakataas na pedestal. Walang kinalaman sa kaligtasan natin yan. Hindi po yan nagpakasakit, hindi po yan nagpakahirap. Hindi po yan ipinako sa krus at namatay para tubusin ang kasalanan natin. Ang totoo, nakikinabang pa nga sa atin yung mga iyan. Ang sasarap ng buhay nila. Hindi nga ninyo alam kung ngingiti-ngiti pa yung mga iyan pagka sila na lang mag-isa Pag wala silang kasama, baka ngingiti-ngiti na lang sila, hindi ninyo namamalayan. Alam niyo po, pagka ibinigay natin sa kanila yung ganoong taas ng pagpapahalaga, wala tayong kamalay-malay. Hindi kasi natin nakikita ang Diyos. Hindi natin namamalayan, galit na ang Diyos sa atin. Kapupuotan tayo ng Diyos pagkaganyan kasi imbis na yung kanyang anak na tinatangi niya at ibinigay niya, isinakripisyo niya para sa atin. Pumayag siyang mamatay si Kristo, magdusa,
para mapatawad tayo sa kasalanan natin, malinis tayo sa lahat ng karumihan natin. Dapat si Kristo ang itanyag natin. Dapat si Kristo na tao lang sa kalagayan. Bukod kaninong tao, siya lang. Bukod sa kanino mang tao, dapat siya lang ang kilalanin nating tao na tagapagligtas, tagapamagitan sa Diyos, Panginoon natin. Bakit kahit na siya ay tao, dapat natin siyang kilalanin Panginoon? Sinabi ng Biblia yan Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Yahushua na inyong ipinako sa krus. Ginawa siya ng Diyos na Panginoon. At sa pangalan ni Kristo, ipinag-uutos ng Diyos na iluhod ang lahat ng mga tuhod. Ibig sabihin iluhod, sasambahin siya. Kaya nga si Kristo dapat nating bigyan ng ganoong uri ng pagpapahalaga. Hindi ang sinumang tao, hindi ang sinumang leader. Leader ng relihiyon, leader ng gobyerno, kay political leader, kay religious leader yan. Hindi natin dapat bigyan ng ganoong uri at kataas na pagpapahalaga. Pwede, igagalang natin sila bilang tao. Igagalang na, hanggang doon lang. Pero yung pinakamahalagang tao sa mundo, pinakamamahal naming aming leader, at pinakamahalagang tao sa mundo, nako, Diyos ko po, patawarin tayo ng Diyos, napakasama po niyan. Sa totoo lang, kinikilabutan ako pag naaalala ko yung mga naririnig kong ganyan. Sa totoo lang, nung araw, aaminin ko sa inyo totoo. At alam ng Diyos ito. At hindi ko pa gagamitin ang pangalan ni Yahushua at pangalan ng Amang Yahuwah kung magsisinungaling ako. Nung araw, pag naririnig ko yung panalangin na, iugnay niyo po kami sa diwa at layunin ng pamamahala. Hindi po ako tumututol, pero yung puso ko at yung isip ko kumukontra. Hindi po ganun kalubos yung ano ko ron. Meron akong mataas din ang paggalang ko. Kapareho din ako ng iba, pero hindi ganun. Hindi ako bigay na bigay. Kumbaga, tumututol pa rin yung loob ko. May kontra pa rin akong nararanasan. May pang-kontra pa rin meron pa rin akong tinatawag na reservation. Hindi ganun. Totoo po yun. Alam ng Diyos yan. Hindi ganoong may reservation ako. Malaki pa rin yung reservation ko. Hindi ako talaga ganap na papasakop yung buong buo. O pinagtatanggol ko. Ang totoo, pag mayroong bumabati ko, pinagtatanggol ko. Pero, yung loyalty ko, yung reverence ko, sa Diyos ko pa rin ibinibigay, hindi sa tao. Sa puso at isip ko, yun ang nararamdaman ko. Masama pagka yung kayo totally surrender na kayo, isinuko niyo na yung loyalty niyo, yung buong pagpapahalaga niyo sa isang religious leader o kahit sino pa mang leader yan. Dapat sa Diyos lang. Para hindi po tayo mahulog doon sa tinatawag na blasphemy o idolatry. Yun po, sana po matawagan tayo ng pansin at saka magsuri po tayo sa mga nangyayari ngayon. Medyo tumingin-tingin po tayo sa paligid at saka sa mga Facebook, sa YouTube. Tingnan po ninyo at pakiramdaman ninyong mabuti yung nangyayari sa mga panahon natin. At sa huli, bibigyan ko po kayo ng konting unsolicited advice. Ito po sa puso ko ito. Hindi ko po kahit kailanman sinabi na pagka kayo ay umanib sa Assembly of Yahushua ay maliligtas kayo. Wala pong itinuturo kahit ang Assembly of Yahushua na ganyang uri ng doktrina at ako wala rin akong sinasabing ganon. Pero buong lakas ng loob kong pwedeng sabihin sa inyo at bilang unsolicited advice na makinig po kayo, magsuri sa mga itinuturo na aral ng Assembly of Yahushua. Ang host po o ang nagtuturo ay si kapatid na Rolando Dizon Jr., si John Dizon. Pwede po ninyong tingnan yan sa Facebook o sa YouTube. Kung makikinig po kayo ng mga aral ng Assembly of Yahushua, ito po ang gagarantiyahan ko sa inyo, titiyakin ko sa inyo.
Kung makikinig po kayo at siseryosohin po ninyong mabuti, siguradong makabubuo kayo ng isang malapit na relasyon sa ating Diyos na si Yahuwah at sa ating Panginoong Yahushua Kristo. Makabubuo kayo ng maganda at na mabuting relasyon sa Diyos na lumalang sa atin. At natitiyak ko, kapag ka nangyari yun, nakabuo kayo ng magandang relasyon sa Diyos at kay Kristo Yahushua, maliligtas po tayo. Titiyakin ko po sa inyo. Hindi po ako tumitiyak nun, Biblia. Pero sinasabi ko lang yung sinasabi ng Biblia. Kaya ako sinasabing titiyakin ko sa inyo dahil yun po yung nakasulat. Bakit ko naman tinitiyak? Kasi po sigurado ako sa nakasulat sa Biblia. Salita ng Diyos yan Wala po akong duda, wala akong alinlangan na totoo yun. Lahat, walang isa man na hindi totoo dyan. Ang totoo, lahat ng mga hula riyan natutupad Yung mga ibang hindi natutupad, abangan nyo, matutupad na, malapit na po. Maraming salamat po. Sana pagtsagaan nyo itong aking ginagawang to. Pagpasensyahan nyo na kung hindi nyo matanggap, pagtsagaan nyo na. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Amang Yahuwah.